At gusto niyong ibalik po kay Senator Rodante Marcoleta po ang kapangyarihan. Bakit po? Ako, totoo po yan, ma'am. Kasi nakakagulo ang ICI. First of all, it was created to fail. It has no jurisdiction, it has no power. And most of all, hanggang ngayon, ang kanilang investigation is confidential and in secret. Gusto ko marinig ng Pilipino dahil nasimulan ng Blue Ribbon kung ano nangyari, sinong may sala at ano dapat gawin. At Alright mga kababayan, ito na naman po ang News That Matters na nagbabalita dito. Ito pong pakinggan natin tong pahayag dito kay Greco Bellica, yung nanawagan na tanggalin na itong ICI dahil wala naman kwentang tong itinatag na to ni BBM mga kababayan. Ito panggulo lang tong ICI na to, wala namang kwenta to. Since nilagay ito, wala naman silang ginagawa kaya nagkasunog-sunog na dito sa Quezon City yung DPWH building dyan dahil sa kabagalan nila, nasunog ni mga ebidensya nila. Wala na ngayong hakabulin tong mga ICI na to, tong mga kawatan na to. Ito, pakinggan po natin tong video na to. Pero bago lahat yan, mga kababayan, wag po natin kalimutan mag-share, like at subscribe nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Ito na po mga kababayan, pasok na tayo. Kung pumasok po ang ICI, meron ng Blue Ribbon Ang ganda-ganda na po ng direksyon ng Blue Ribbon. Natumbok na ang lahat. Tumbok na nga no? Nagturo na ang contractor, sige, tumbok na mga kababayan. Nagturo na ang mga district engineers, mga DPWH officials, nag-resign na po lahat. From head to the district engineers, tanggal na po lahat. Itinuro na po ang mga congressman, alam naman nating lahat na masterminds sa mga manual flood control dahil sila ang may hawak ng pondo, sila ang nasusunod at yung mga kontraktor, puro utusan nila yan Pagka sinabi nilang bigyan mo ako ng 10%, 10 ibibigay niyan. Pag sinabi mong bigyan niyo ako ng simple 50%, 50 rin na ibibigay yan dahil wala naman silang power. And that's what we are all waiting for. Yung maituro. Tama ka po dyan, bossing. Itong mga ICI na to, mga ano lang din to, mga aso-aso lang nito ni BBM Marcos, mga kababayan. Wala namang kwenta to, para lang to mga puppet kung tawagin, yung mga clown, yung panggulo lang tong mga to. Wala naman talagang kwenta, puro lang puro ngaw-ngaw lang ng ngaw-ngaw dito sa mga pandinig dito sa mga hearing na to. Wala naman silang nagagawa. Panggulo lang tong mga to, mga to. Ito lang to, parang mga aso lang to mga to, panggulo. Para ilihis nga yung mga kaso dito na nadadawit itong sila Tambaloslos, mga kababayan, tsaka itong amo niya, itong si BBM, tsaka si Saldico. Dapat itong una munang litisin nila yung mga nagtatago at tsaka yung mga nagsasakit-sakitan na yan, si Tambaloslos na yan, na hindi na malaman kung anong gagawin niya sa kanyang katawan, mga kababayan. Ngayon po, ito yung mga ICI na to, biglang tinatag ni BBM Marcos, mga kababayan, para nga ilihis talaga yung mga flood control na yan. Ang ganda-ganda na ng usapan dun sa Blue Ribbon Committee. Tapos ngayon, nung alam na nila na malapit na sila sa mahuli yung malaking isda na ito si Senator Marcoleta, bigla namang pinalitan. At saka yung nagpalitan ng peso, nilagay itong si Senator Tuta Soto kung tawagin, na isa ring aso to ni BBM, mga kababayan. Tsaka itong si Ping Lacson na isa ring aso. Ngayon, bumalik na naman ang balibalita, bumalik na naman to. Parang urong-sulong din to si Ping Lacson, mga kababayan. Parang spaghetti, pababa at pabalik na naman, mga kababayan. Ano ba yan? So, gayon po yung nangyayari dito sa mga balita ngayong araw-araw na lang na napapanood natin ito na walang pagbabago. Talaga dapat kailangan talaga natin na mapalitan na itong administrasyon ni BBM dahil nakakahiya na po yung dinulot nila dito sa bansa natin. Wala ho naman silang naipapagawang project. Unang-una, yung mga eskwelahan na yan. 22 lang ang naipagawa ni BBM sa isang taon, ngayong taon na to. Nakakahiya po. Hindi ho tama yan. Mga talagang inunan nila yung magpayaman, gamitin yung pondo ng pera ng taong bayan. Nagpakasasa lang po tong mga buhayang to. Nagpalaki ng mga tiyan nila, mga kababayan.
Ito, pakinggan nga. Ito, balik po tayo dito kay Bossing. Mastermind. And then Okay. suddenly, papasok ang ICI na tago ang investigation. Wala akong kapangyarihan yan sa mga masterminds. In fact, Wala kaya talaga. lang pumupunta dyan ang mga senador at congressman is by ano lang yung voluntary because they have no power over them. So ang puntos po natin dyan, nakakagulo lang po yan. Dapat ibalik na lang sa pinakamalakas na investigating body natin ngayon. Dahil open. Dapat ombudsman po yun eh. Pero ang ombudsman naman hindi kaya Wala rin yung hindi ombudsman na gumagawa yan. ng Isa public ring, investigation. Pero ang isa ring aso ni BBM yan, si Remulla na yan. Wala ring ano yan, di rin maasahan yan, mga Bossing. Talaga ang maasahan lang talaga natin dito, yung mga sila Senator Marcoleta na yan, yung mga talagang lumalaban dito sa mga corruption, na galit sa mga corruption. Ito lang yung maasahan natin, yung mga talaga sila Kiko Barzaga na yan, yung mga ano. Ito po yung mga taong handang sakripisyo yung kanilang buhay para lang dito sa pagbabago ng ating bansa, dahil wala na talaga dahil alam na natin na malaki na yung perang nawala dito sa pera natin, mahirapan na pong ibalik yan dahil nililihis lang nila yung mga kaso na yan, dahil nga ito sila yung nakaposisyon na yan dito sa gobyerno. Nahihirapan talaga tayo, kailangan talaga natin ng talagang isang matinding kilos protesta katulad yan. Yan lang yung pinakamagandang gawin natin para matanggal yung mga kawatan na yan, yung mga buhayang yan, mga sandamukal na buhayang yan. ang Lalaki ang unlike buhaya. the Blue Ribbon Committee, na talagang kahit dati kang presidente, senador, congressman ka, lahat, private company ka, lahat may jurisdiction sila. Kaya tawag at nakikinig at nanonood na buong bansa, diyan na lang ibalik. Pero yung Marcoleta led, kasi nakita naman natin, hindi naman natin nemeno si Senator Ping Lacson. Magaganda yung kanyang mga revelations. Pero iba talaga nung si Senator Marcoleta ang nag-lead, dahil Namuno. 4 na hearing lang ata or 3 lang yun, pero tumbok agad eh. Okay. Umupo Tama. agad ang congressman doon. Tapos ang sagot ni Senator Lacson, hindi pwedeng tawagin ng congressman dahil may interparliamentary courtesy. Pero umupo kagad si Tobin doon. So binanggit kagad yung mga malalaking pangalan doon. Saldico, Martin Romualdez. So, and then suddenly in the middle of hindi pa tapos ang hearing ng Senate Blue Ribbon, mayroon ng coup at pinalitan na leadership ni Marcoleta. So, to be fair, to be honest, and to seek the truth, ibalik na lang natin sa Senate Blue Ribbon Committee na handle ni Senator Marcoleta. Tapos alisin na po natin ang ICI kasi nagiging So hugasan po yan. completely tanggalin na po. Sir, para po sa inyo, completely tanggalin na, hindi po ba bigyan sila ng iba pang mandato or ibang role? Bigyan ng ngipin. Oo. Yan ang tama. Bigyan ng ipin, palakasin, bigyan ng jurisdiction. Hindi nga ako kayang mag-contempt niyan, mag-suspend, patanggal. Wala akong kayang gawin. Hindi ka Alam mo yung mga ICI nila yan, kaya lang nila yan, yung mga sapsap wala rin naman talaga yan, mga pagulo lang yung mga yan, yung mga aso lang yung mga yan, yung mga barking dogs, yung mga maiingay na aso, yung mga bata-bata ni BBM yan, para lang ginugulo lang tong kaso na kinasasangkutan nila. Naglabas sila ng yung mga aso. Yan po yung mga taol ng taol dito sa mga hearing na yan. Yan ang role nila. Hindi naman talaga totoong mag-ano yung mga yan, mag-iimbestiga. Nilabas lang yan para umingay dito sa mga kinasasangkutan nila Tambaloslos sa BBM, tsaka yung mga kanyang mga kawatan, mga kababayan. ay magpakulong. Walang jurisdiction sa mga masterminds. Walang tao. Walang tao, walang budget. Ang ganda-ganda ng pangalan, Independent Commission. Pero hindi naman dependent. Alam mo, Bossing, yung ICI na yun, Independent Commission lang yung tawag ba dyan? Parang sa akin, ang tawag ko dyan, itago yung mga corruptor, yung mga corrupt. Yan ang ginawa nila, kaya tinatagpo yan. Kaya hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Hindi pa rin na bumabalik dito si
Saldi Coco ba yun? Yung Coco, yung magnanakaw. Dapat yan, saglit lang yan, mga araw lang yan. Makipag-cooperate lang sila sa mga bansa na kung saan nandun yung si Saldico, uwi na kagad yan, Diyos ko. Si former president ka, nagawa nila ng naidala kagad sa ibang bansa dahil sila yung nakapesto, nagawa nila yun, which is bawal yun, na hindi man lang nirespeto yung kanyang karapatang pantao. Dependent sa pondo sa presidente, dependent sa tao sa presidente, dependent sa desisyon sa presidente. Lahat dependent eh. Kaya nga. So it's a good idea, but the office is not prepared for the job. So ano pong klaseng ipin ang kailangan nyo, ang gusto nyo ibigay sa kanila kung ganito? Kung hindi naman sila, kung open naman po pala kayo na magkaroon lang ng ipin at ang totoong power itong ICI, ano pong klaseng siguro reforma ang gagawin nyo sa institusyon na ito? Kung kayo po ay papakinggan. Basic po dyan, jurisdiction. They must have jurisdiction with all government officials and private institutions. All. Kailangan all. Kahit senador, congressman, dapat meron. Wala eh. Talaga nakikiusap lang yung mga yan na pumunta ang mga legislators. So dahil pagka tinanggihan sila niyan, wala sila magagawa dahil they are a commission created under the office of the president. The legislative body is equal to the office of the or to the president itself, their boss. Kaya ba nilang tawagin ang boss nila? Sa kanila, hindi rin nila kayang tawagin ng mga congressman at senator. Ba't pupunta? Accommodation lang po yun. Pero pag tinanggihan yan, wala na, number one, jurisdiction. Number two, yung penalizing power, dapat kaya nilang magpakulong, contempt, magpadampot, without going through court, yung sila lang. Yun. Tapos, bigyan ng pondo. You're talking about what? 1.4, 1.7 trillion po ang lumalabas na flood control scandal. Flood control pa lang yun. Tapos bibigyan mo sila ng 20 million for 1 year? How will you fight 1 trillion against 20 million? Wala talaga, walang tao. Walang tao na staff yun eh. Apat lang sila dyan. Tapos ang sabi nila, humihiram sila ng tao sa DOJ. Kaya katakot-takot po ang... Tama po kayo dyan, bossing. Ito nga po, itong ICI na yan, wala naman jurisdiction yun at wala rin silang power na makapanghuli. Talagang ginawa lang talaga yan para mga pang-display lang yung mga yan. Dapat yan ang kailangan nila dyan. Ang gawin dyan, lagyan na ng itali na lang yung mga leeg nila sa kadena at itali na lang para hindi na makawala eh. At kasi nanggugulo lang talaga sila, yun lang purpose ng mga yan. Sayang lang din yung mga binabayad din ni BBM dyan dahil pera din ng taong bayan yung lalabas-labas nila, gagastos nila dyan sa araw-araw na yan. Wala rin naman silang nagagawa. Talagang mas maganda balik na po ito sa Senate at sa Blue Ribbon Committee para maimbestigahan na lang talaga nila itong si Senator Marcoleta dahil ito lang naman isa sa magaling na investigator naman tong si Senator Marcoleta. Halos nandun na malapit nang mahuli yung sino yung malaking isda. Ngayon bigla ho silang gumawa ng mga ganyan-ganyang mga grupo-grupo na walang kakwenta-kwenta. Nung nilagay pa nga nila si Mayor Magalong tapos nung una, ginamit lang nung una. Hindi ko alam kung parang props lang yun na ipakita nila na kunwari na kaya nilang magpahuli. Ngayon nung nandun na biglang pinaresign na po. Ayan nga po pala mga kababayan, itong mga latest na balita ngayong araw nito dahil araw-araw na lang po ito yung mga nangyayari dito sa ating bansa. Talagang wala pa rin po ang pagbabago. Kailangan na talaga nating palitan tong administrasyon na to dahil wala ho silang nagagawa kundi puro kumurakot lang at magpayaman at ginagamit yung pondo ng ating bayan. By the way, maraming salamat po mga kababayan. Huwag niyo kalimutan i-share, like at subscribe. Ang sa ganun naman napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. News that matters po. God bless. Kita-kits tayo sa susunod.